Number 1. Number 2. And number 3. Ayan mga kapatid, kung napapansin nyo po, ay mahina na ang kanyang ikot, mahina na ang kanyang hangin, kaya titingnan natin yung capacitor nito kung kailangan nating palitan. Okay? Ngayon, i-unplug muna natin sa saksakan. Ayan, naka-unplug na. Tingnan natin ngayon kung may diferensya na talaga ang capacitor. May inorder akong capacitor dito sa Shopee. Ito. 4 na piraso ito. Ang kanyang capacitance ay 1.5 microfarad o 1.5 UF. Kikita nyo ba? Ayan. Ganun din ang capacitor nito. Okay, palitan natin. Tanggalin natin muna mga ito. Then, alisin natin itong takip. Yan. Yan lang po ang suspect dyan. Pag mahina na po ang ikot at may free wheel naman siya, ibig sabihin, hindi nag-i-stick o hindi matigas itong ilis pag pinaikot mo ng kamay mo, ibig sabihin may free wheel siya. Wala po sa bushing ang diferensya. Dito po yan. Ito po ang mixture lang na naka-unplug. Ito naka-unplug po yan. Huwag kayong hahawak dito nang hindi naka-unplug. Ayan. Tanggalin natin ito. Saan ang tanggalan nito? Ayan, hinuhugot lang pala siya. Okay? Then, palitan po natin ito. Hindi lang makita pero 1.5 microfarad din po ito. Palitan po natin ito, ano. Yan. Putulin po natin. Ito po naman ay walang polarity. Kahit mabaliktad nyo po yan, wala pong problema yan. Okay, putulin natin. Yan. Then, palitan natin ito. Yan. Okay. Kasi natin ng balat. Yan. Ganon din ito. Isa natin ang balat. Yan. Yan na po. Yan, nakikita niyo po ba? Naalis na natin ang balat. Yan, parehas. At idulugtong natin dito yung bagong capacitor. Ito. Wala pong problema kung magkabaliktad man yan. Wala pong problema yan. Yan. Ito, isa pa. Kaya lang nawawala ang aking electrical tape. Hindi ko makita kung nasaan. Dahil wala yung electrical tape na aking ginagamit, hindi ko makita. Pansamantala, ididikitan muna natin ito kahit packaging tape para po hindi sila magdikit. Maiwasan ang short circuit. Yan. Pero hindi po ito safe pa. Kailangan electrical tape po ang ating ilalagay. Ito iti-testing lang natin kung talagang capacitor yung may diferensya. Yan. Yung isa pa. Tapean din natin itong isa. Nuulit ko po, hindi safe itong packaging tape. Kailangan electrical tape po ang ilalagay natin dito. Ito po ay pansamantala lamang para lang po ma-check natin kung talagang capacitor yung may diferensya. Ayan, nailagay na natin. I-test natin kung uubra ito, kung talagang capacitor yung may diferensya. Kaya mahina ng umikot ang ating electric fan. Okay? I-plug natin. Ilagay muna natin ito. Kaya natin ilagay yung takip. I-plug muna natin. Ayan po, ang lakas po ng ikot niya. Number 1.
Ang lakas po ng ikot niya mga kapatid. Okay, ilagay natin yung takip. Iharap ko para makita ninyo na lumakas talaga yung ikot niya. Yan. Compare kanina. Yan, paikutin natin. Ang lakas po. Ibig sabihin mga kapatid, sa capacitor talaga. Ito, kung pinalitan natin na ito, may problema na po ito. Kaya humahina na po ang ikot niya. Ayan, ang lakas-lakas po niya, no? Ang sarap ng hangin na lumalabas sa kanya. Okay, na-unplug na natin. Takpan natin ito. Takpan na natin ito. Takip niya. Ayan. Paikutin nga ulit natin. Baka sabihin nyo ay iba yung may takip at saka yung wala. Ayan. Ayan. Ang lakas talaga. Ang lakas niya. Compare kanina. Ayan. Ayan. Yan yung number 1. Number 2. Then number 3. Ang lakas mga kapatid. Capacitor ang may problema. Ito po. Kung ating pinalitan. Ito po yung bago. Ayan. Actually 4 po itong in-order ko kasi may mga electric pump pa ako dito. Ayusin yan. 4 pong capacitor yan. 1.5 mile po pala. Ito po yung dati. Ayan. Pinalitan natin. Okay, sana ay nakapagbigay namin ito sa inyo ng konting alaman tungkol sa pagkumpuni o pag-ayos ng humihina ng hangin o humina ng ikot ng electric. Thank you so much sa inyo. Bye!